Hello po sa lahat, and today ay pag-usapan po natin ang scripture, ang Word of God. I am now reading the book of Matthew about yung temptation ni Satan kay Jesus Christ. Jesus Christ is from fasting that moment. Nagpa-fast siya ng 40 days at 40 nights. Alam ko po na meron po kayong idea kasi always na po natin itong naririnig. But I just want to share something about po sa verses or kung ano po yung lesson doon sa pangyayari na iyon ni Jesus Christ. Okay, so let's start about nung unang temptation ni Satan ni Jesus kasi yun nga, nagpa-fast si Jesus ng 40 days and 40 nights. Tapos, nakaramdam si Jesus ng gutom. And parang kinuha yun ni Satan na opportunity na i-tempt si Jesus kasi nga Jesus is so hungry. Sinabihan siya ni Satan na gawin mong tinapay itong bato na to kung ikaw talaga ang anak ng Diyos kasi yun nga, powerful ka, kaya mong gawin to. Tapos yung second temptation naman ay sinabi ni Satan sa kanya na tumalon ka kasi dinala si Jesus doon sa pinakamataas na tuktok ng temple at sinabihan siya ni Satan na tumalon ka dito. Kumbaga parang sinabi ni Satan na tumalon ka, you are the son of God, kaya kang ma-save, hindi ka walang mangyayari sa iyong masama kasi Diyos ka. And the third temptation is Satan offered all the kingdoms here on earth to Jesus if Jesus would worship Satan. So sinabi niya yun. And all of that, hindi po nagpapatukso si Jesus Christ, and he is saying words that is against the temptation of Satan. You know what? Jesus that time really faced real temptations like us also, mga tao na na-experience natin yung real temptation talaga sa mundo. But Jesus didn't give in to Satan's temptation kasi it shows us that it is really possible to resist from temptation. And ito pong lahat ng ito ay talagang sinulat po sa Bible para mabasa natin lahat at para malaman natin lahat at matutunan natin how to value God and applying God's words in our lives. Kasi yun nga, alam niyo po, lahat po ng sinulat sa Biblia ay will po ni God. Gusto niyang matutunan natin yung mga bagay-bagay sa mundo kasi yun nga, ang buhay po ay sobrang napaka-delikado at sobrang paka-complicated ng buhay. And gusto lang po ng Panginoon na talagang magabayan tayo. Walang ibang purpose at will ang Panginoon kundi mamuhay tayo ng marangal na may tiwala sa Kanya at faith sa Kanya. Doon po sa pangyayari yun, talagang it shows up kung paano pina-priority ni Jesus yung God's will over His satisfaction and yung mag-gain niya sa life dito sa mundo. It teaches us to seek God's kingdom and righteousness above all else here on earth. So, yun po, alam niyo po, napakasarap po sa feeling kapag nagbabasa ako ng Bible kasi meron akong mga natutunan. Kayo po na nakikinig na hindi pa po nag-start na magbasa ng Bible, take time to read. Hindi naman po required na magbasa tayo ng Bible na halos basahin natin ng halos ilang oras yung Biblia. Nakakatulong na po sa atin yung magbasa tayo like this po, na magbasa ka ng Bible. Even just this page, ito at ito, ngayong araw, tapos bukas yung ibang page naman, tapos bukas yung ibang page. Meron na po yung magagawa sa mga sarili po natin. Yun po yung ginagawa ko when I started to read Bible. Nagbabasa po ako page by page. I assure you and I swear, kapag mag-start po kayong magbasa ng Bible, meron po talaga kayong matututunan sa buhay, sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Meron tayong ma-learn, meron tayong guidance, meron tayong wisdom na makukuha, at yung presence ni God, yung presence ng Holy Spirit, maging companion natin at tutulong sa atin para maintindihan
yung binabasa natin at yung mga bagay-bagay sa kapaligiran natin, sa sitwasyon natin sa buhay, sa mga problema natin, paano natin yun i-address, paano tayo mag-response doon, paano tayo mag-behave sa ating daily lives. Nakakatulong po talaga ang Bible. Kaya po ako gumagawa ng video para po makashare din ako sa inyo ng motivation and idea and lessons na nakukuha ko na possible ding makukuha nyo. Kaya yun po, magandang araw. It's Sunday today. Happy Sunday everyone.